Gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Start na? Malapit pa lang. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Isang mapagpalang gabi po dito sa bansang Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat na muli tayo po ay pinaglugar Panginoon ng pagkakataon upang tayo po ay magkamasamang muli sa po ito ng nabinigyan sa atin po mahal na Diyos. Maraming salamat din na kayo po ay nasa mabuting kagayan sa mga oras na ito. At purihin po ang ating Panginoon dahil ang presensya ng Espiritu ang siyang patuloy nating nararanasan at mga patubay sa bawat isa sa atin. At ganun din,
bago tayo mula, akin pong binabati ang ating pong mga kasamahan dito sa platform ng Zoom, si Brother Melvin, si Pastor Epe, and din si sa ating pong technical, si Patrico, at ang ating pong partner si nasa kanya pong duty ngayon, kaya kami po ang inyong pong makasama sa oras na ito. At tayo po muling aral na ba kanya salita. Ating pong topic, the Great Conflict. Doon din po tayo sa Book of Daniel, chapter 10. At tayo po ay pangunahan muli ng ating pong tagapanguna, si Pastor Efrain Villarreal. Pero bago niya tayo manalangin ay ipagod muna natin Panginoon sa bumati. Pastor, magandang gabi sa inyo dyan sa bansang Amerika. Okay, magandang gabi dyan, Pilipinas, at magandang oras kung saan man kayo. Salamat, Part Rapi, Part Rani, at Part Rico, Part Melvin, sa lahat ng ating mga classmates. Isang mainit, masaya, masiglang pagbati muli sa malaking mansanas from the Big Apple. Yun ang pinagmumula ng greetings, pero ang greetings na yan ay greetings in the name of the Lord sa lahat ng ating mga classmates, mga nagmamahal sa ating Panginoon at patuloy nag-aaral ng kanyang banal na salita, higit sa lahat itong mga prophecies. Okay? Ang pagpapala ng langit ang ating maranasan ngayong gabi. Balik sa iyo, Part Rani. Ayan, thank you po, Pastor. At bago po tayo magpatuloy mga kapatid, kayo pong lahat ay akin pong iniyayahan na inyo pong i-like, i-share ang programa ito. At ganun din ay atin pong ibahagi din ito sa atin pong mga mahal sa buhay, sa atin pong mga kaibigan, at din sa lahat na atin pong inaabot ng atin pong influensya o bang sila rin po ay makarinig ng pabalitang ito ng ating pong Panginoon. At ganun din, kung kayo po ay mayroon pong mga suliranin na nais yung aming pong ipaidulog sa Panginoon, tayo po ay hindi ko po kayong ilagay lang sa ating pong chat box upang ito po ay ating pong ipanalangin. Kasi hindi na po niyo ilagay yung inyo pong anuman pong inyo pong mga problema, mga suliranin. Lagay niyo lang po na kayo po ay nangangailangan ng panalangin. At ganoon din, tayo po ay sa mandaling manalangin, ilagay natin ang ating presensya sa paanan natin ng Panginoon. Dakila namin Diyos, kami po ay muling madulog sa inyo at malapit sa inyo, Panginoon. At kami nagpapasalamat dahil sa buong maghapon na aming pong mga gawain at paglilingkod, kayo po ang aming pong nakasama, Panginoon. Maraming salamat din sa Sabat na nagdaan upang sa gayon, Panginoon, ay amin pong ma-refresh. Kami po ay ma-refresh. Maalala namin, kayo po ang Diyos na siyang may likha ng langit at lupa at nagkaloob ng kaligtasan sa bawat sa amin. Sa oras na ito, amin pong hiniling, Panginoon, nagabayan kami ng inyong Kanila Espiritu, pagkalaw sa bawat sa amin ng karunungan, tulungan ang ipong tagapanguna si Pastor Efrain Villarreal na siya magbahagi na ipong bandang salita, Panginoon. Tulungan din, Panginoon, ang aming pong mga tagapakinig, ang lahat ng makikinig ng programang ito, naway kanila pong maintindihan, maunawaan ang inyong pong pabalita sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat. Ang aming pong internet ay nasa maayos na kalagayan at naway tulungan ito, Panginoon, upang maging maayos pa ito na makarating sa bawat tahanan ang mensaheng ito na siyang nais ipaabot sa bawat sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa katugunan ng makahilit dalangin, sa pagpatawad ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito pa ang pinapasalamatan. Kinakilang pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Yan. So ngayon mga kapatid ay atin din pong ibalik na kay Pastor ang panahon, pagkalularin kay Pastor ang panahon upang atin pong mapakinggan, marinig ang mensahe ng ating Panginoon. Pastor? Maraming salamat, Part Rani. Purihin ang Panginoon. Tayo ay muli niya binigyan ng pagkakataon upang patuloy tayo mag-aral ng aklat ni Daniel, ang Pangitain. Dito tayo ngayon sa pangalawang bahagi ng chapter 10 ng Daniel. Ito ay pinagpangatang The Great Conflict. Dahil alam naman natin na nanalangin si Daniel at saka nakita niyang kahalagahan ng pangitain, siya ay nag-ayuno ng 21 days sa kanyang edad na mid-80s.
Antindi nito, Part Rani, ano? Part Melvin. Mid-80s na siya, nag-ayuno pa siya ng 21 days. Ang gagawin niya lang prayer. Yun ang way of worship nila kasi wala silang templo at the time. Ngayon, napag-aralan natin last time na yung pala, sa umpisa ng kanyang panalangin, dininig siya ng Panginoon at mayroon na kagad utos na pumunta si Gabriel upang ipaliwanag sa kanya yung pangitain. Pero at the time, hindi kinaya ni Gabriel dahil merong nakaabang na the Prince of Persia. The Prince of the Kingdom of Persia. So ito mga kapatid ay great conflict ng mga angelic beings against demonic angels. Uulitin ko, ang prayer natin, dahil Holy Spirit naman ang nag-uudyok sa atin manalangin, iisa lang ang sagot ng Diyos, ang oo. Sa side natin, pwedeng hindi tayo ready at the time or hindi kalooban ng Panginoon. Pero pag tumama yung number, tama yung tinawagan natin, call unto me and I will answer thee. Hindi pa tayo nananalangin, alam na ng Panginoon ang hangarin ng ating puso at ang ating mga pangangailangan. Mga kapatid, gusto ko lang i-emphasize ito kasi kung ano-ano lang ang mga tinuturo natin talaga sa mga sa mga tao. Ngayon, tiyakin natin na ang tungkaliang ito ay tunay na nangyayari spiritually sa buhay natin. Ano? Ngayon, wag tayo mawala ng pag-asa kasi by the very day, umpisa ng panalangin mo, sinagot ka na ng Panginoon. Nagkaroon lang talaga ng conflict. So ngayon, kagabi finals dito sa Amerika ng basketball. Knicks against Spurs. Yung Knicks, New York team. Yung Spurs ay San Antonio, Texas. After 53 years, kagabi lang nanalo yung Knicks. Kaya buhay na buhay yung spirit ng New Yorkers. Kasama na rin ako kaya kung yung boses ko hindi nga ako sumigaw gaano. Pero anyway, napasigaw din. At nag-uusap nga kami na kung ganun tayo ka-excited sa ating Panginoon, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagkapanalo sa malaking tunggalian na ito, ay talagang maliliwanagan ng sanlibutan. Revelation 18:1. Pero dahil nga ang tungkol kay Jesus, tungkol sa Panginoon, tungkol sa banal na espiritu, ito ay spiritual na katotohanan at bagay, kaya yung reaction ng tao by nature, doon lang tayo magre-react sa nakikita, naririnig, nalalasahan, naaamoy, nararamdaman. Ang spiritual hindi. So kinakailangan talaga natin, sabi ng Panginoon, you must be born in spirit. Pag na-born in spirit tayo, we grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Doon lang magkakaroon ng excitement yung Word of God sa atin. Habang wala yan, pero mahal pa rin tayo ng Panginoon, iniligtas pa rin tayo ng Panginoon. Kaya yung magandang balita, the everlasting gospel, kaligtasan mula sa kasalanan at kamatayan at sa pandarayan ng kaaway, gusto talaga ng Panginoon ipahayag. Dito ito pinakita ng Panginoon sa pangitain ni Daniel. Okay, doon sa Mare. In-explain ni Gabriel yung Mare sa chapter 9. Yung chapter 8 nakita niya dalawang pangitain, Mare and Hudson. Sa mga ibang nalilito dito, yung Mare yan yung 70 weeks or 490 years. Sa loob noon, doon isinagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus ang pangako ng kaligtasan. Yung Hudson, the same time, 457 BC, doon yung natapos noong 1844, 2,300 years. Day sa prophecy equals 1 year. Okay, so magandang gabi dyan, Sister Lemmy. Ang aking malapit na kababayan pero nandiyan sa Santiago Bukid, sa ating kapatid, Sister Ate Beth Adoracion Baltasar. Kay Sister Marisa Punay, magandang gabi dyan sa Taguig, partner natin.
at sa lahat ng ating mga kaklase. Okay, ngayon, alalahanin natin na dito sa tunggaliang ito, kung merong mga nangunguna na hindi tama at merong kapangyarihan dito sa mundo kasama na dyan ang politics, kagaya dyan sa Pilipinas o dito sa Amerika kahit saan, alalahanin natin, yung mga gumagawa niyan, yung kapangyarihan ay hindi mismo nagmumula sa kanila. Tingnan niyo yung pangitay ni Daniel sa Daniel chapter 8, 22 to 24. Yung nakita niya doon, na sungay, ang kanyang kapangyarihan, hindi galing sa kanya. Verse 24, and his power shall be mighty, but not by his own power. So pagdating sa tunggalian, politics dito sa mundo, itong angelic being, hindi galing sa tao ang kapangyarihan, hindi galing kay King Nebuchadnezzar, hindi galing kay Darius o kay Cyrus, o kahit doon sa papal Rome, pagan Rome, hindi sa kanya yung power. Yan ay galing sa kaaway. Okay, punta na natin Daniel chapter 10 verse 14. Sabi ni Gabriel, ako ay pumunta rito sa iyo upang bigyan ka ng kaalaman o pag-unawa. Kung ano mangyayari, kahihinatnan ng inyong bayan, ng iyong yung tao, yung sangkatauhan, yung mga Hudyo na na-conquer doon sa Medo-Persia. Okay? Babylon and Medo-Persia. Pero ito ngayon, ang ibibigay ko sa iyo, sabi niya, ano mangyayari sa iyo in the latter days? Sapagkat, okay, remember mga kapatid, ipinahayag na ni Gabriel yung mare doon sa chapter 9. Kasama sana pagpaliwanag itong Hudson. So ngayon dito sa chapter 10, sinasabi ni Gabriel, ang ipapaliwanag niya itong Hudson. Sa ibang translation, itong word na many days, last days, in the last days. So what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the last days. Kailan yung last days mga kapatid? Nag-umpisa yung last days sa Daniel, malalaman natin, 1844. Yun ang last days. Makikita natin yan sa Daniel chapter 11. Okay? So, ang i-explain dito ni Gabriel, dapat ay Hudson. Dito sa chapter 10, in-explain ni Daniel in-explain ni Gabriel bakit hindi niya maibigay ang pahayag ng Hudson dito sa chapter 10. Okay? Ano kaya ito? Kasi meron ngang nag-aabang, merong gumagawa ng balakid upang hindi maintindihan ni Daniel. Okay, tingnan natin yung Daniel chapter 10 verses 15 to 17. When he had spoken to me according to these words, I turned my face toward the ground to the ground and became speechless. Talagang wala siyang masabi. Sandali lang mga kapatid at i-connect lang natin yung computer. Parang tayo rin, kailangan natin mag-connect kay Jesus. Alright. And behold, one who resembled a human being, like a human being sa King James, was touching me. Nalaman na natin ito last time na itong parang human being. Sino nga itong human being na to na parang human being? Si Jesus, si pre-incarnate Christ. Kailangan tulungan ni Gabriel, ng human being na to, that looks like human being, resemble like human being. Kailangan tulungan si Gabriel. Ibig sabihin, ganun katindi ang kapangyarihan ito. Kaya doon sa mga nag-iisip at nagtuturo na ang little horn dito ay si Antiochus Epiphanes, hindi pwede. Na kailangan ni Antiochus Epiphanes na si Jesus mismo makipaglaban sa kanya. Ano? Chapter 11, malalaman natin yan. Ngayon, sabi ni Daniel 16,
O my Lord, as a result of the vision, anguish has come upon me, and I have returned no strength. Talagang nanghina si Daniel. For how can such a servant of my Lord talk with such as my Lord? As for me, there remains just no strength in me, nor has any breath been left in me. Talagang nanghina siya. Biro mo, wala na siyang pagkain, tubig. Talagang 21 days. So ngayon mga kapatid, yung vision dito sa verse 16 ng Daniel chapter 10, hindi siya mare, kung hindi mara, meaning great warrior. Okay? 18 to 21. Then this one with human appearance touched me again and strengthened me. 19. He said, O man of high esteem. Brother Rani, ano sa Tagalog itong verse 19 ng Daniel chapter 10? Minamahal? Greatly beloved? Minamahal, taong minamahal. Minamahal. Yan, thank you, Part Rani. Sabi dito ng great warrior, huwag kang matakot. Peace be with you. Ang kapayapaan ay sumayo. 2023, 24, 25, nandyan sa Pilipinas yung Philippine ministry natin. Pag sinare ko itong part na ito, pwedeng pa-mute, Part Rani, para ko siya nag-feedback. Yan, thank you. Pag sinabi ko, sino ang naalala nyo na nagsasabi ng peace be with you? Ang sagot sa akin, Part Rani, ay yung pari. Kasi peace be with you nga naman, Magandang may nagabida sa Masbate. Brother Dennis. Peace be with you daw, Part Rani. Sabi ng pari. Totoo nga naman. Pero sa Bible, sino naalala nyo? Sino naisip nyo na nagsabi ng peace be with you? Ikaw, Part Rani. Baka sabihin mo, pari. Si Jesus. Si Jesus mismo. Thank you, Part Rani. Pasensya na kayo sa boses ko. Yung na-excite lang. Gusto ko mas ma-excite tayo sa kay Jesus. So last time na pag-aralan natin na itong human appearance look like a son of man or like human being, si pre-incarnate Christ. Okay, so may idea na tayo na ito si pre-incarnate Christ, kailangan niyang tulungan si Gabriel ipahayag ang pangitain. Bakit? Kasi nandun nga yung Prince of the Kingdom of Persia. Hindi nang matinding tunggalian ito, hindi pwedeng kailangan si Jesus, si Epifanes. Antaya ko si Epifanes lang yung magiging kalaban niya. Si Jesus pa mismong hindi kakayanin ni Gabriel. So sabi nito, ng human appearance, ng great warrior, ng Mara, minamahal, huwag kang matakot, ang kapayapaan ay sumaiyo. Naalala natin, 70 weeks are determined upon the people, I will visit you 70 years. Okay? Take courage and be courageous. Now, as soon as he spoke to me, sabi ni Daniel, I received strength. Pagsalita lang ng Panginoon, may buhay na kaagad, I received strength. 21 days, hindi siya kumain. Nakatanggap siya ng lakas at sabi, may my Lord speak, for you have strengthened me. Yun ang reply ni Daniel. Ngayon, sa verse 20, at sinabi niya, naintindihan mo ba bakit ako pumunta rito sa iyo? Do you understand why I came to you? But I shall now return to fight against the Prince of Persia. Wow, babalik siya upang kalabanin. Ito na yung great conflict. Kakalabanin niya yung Prince of Persia. So I am going forth. Habang makikipagtunggalian siya sa Prince of Persia, sabi niya, tingnan mo, yung Prince of Greece, nakaabang. Matindi, mga kapatid, ang laban na ito.
Kaya hindi siya basta-basta, no? Prince of Persia, tapos nakasunod naman yung Prince of Greece. Kaya dito sa 21, sabi niya, kakalabanin ko itong mga to, ngunit ito, sasabihin ko sa iyo kung ano yung naisulat sa kasulatan ng katotohanan. Patrani, pwedeng pabasa ng verse 21? Daniel chapter 10 verse 21. Ah. Ngunit sasabihin ko sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan. Wala akong kasamang nakikipaglaban sa mga pinunong ito maliban kay Miguel na inyong pinuno. Oh. Ngayon, sabi ni Gabriel, tingnan niyo yung kulay ng writing of truth. Kasulatan ng katotohanan. Pula, no? Meron na kayong understanding kung ano yung pula na yan? Yan yung Hudson. Yung malaking pangitain, yung 2,300 days. Pumunta ako dito sa iyo upang ibigay sa iyo yung kasulatan ng katotohanan. Ngunit, merong isang tatayo ng matibay na pagtayo laban sa akin sa mga pwersang ito. Walang pwedeng tumayo, walang pwedeng lumaban laban sa mga pwersang ito maliban na si Michael, your prince. Mga kapatid, next Sunday, pag-aralan natin ito si Michael the Prince kasi nagkakaroon ng problema. Tayo as Adventist, naniniwala tayo na si Jesus ito. Pero i-explain natin ito, paano ito naging Jesus? Paano si Jesus naging angel? Patrani, di ba Diyos siya? Paano siya naging angel? So next week, pag-aralan muna natin ito bago tayo pagpunta ng Daniel chapter 11, kikilalanin muna natin ito. Sino itong Michael, your prince? Okay? So titingnan nyo yung malaking tunggalian dito. Hindi kaya ni Gabriel kalabanin itong Prince of Persia and Prince of Greece that is about to come. Ganon katindi. Nalaman natin last week na itong malaking tanggalian tungkol doon sa Mare to 70 weeks or 490 years, doon gaganapin ng Diyos, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako ng kaligtasan doon sa last week ng 70 weeks, meaning 7 years. Okay, from 27 mula sa baptism ni Jesus Christ hanggang sa 3.5 years, Christ will be crucified. So ngayon, maraming nag-iisip na itong Prince of Persia, siyempre si Cyrus yan. Yung Prince of Greece, siyempre si Alexander the Great. Mga kapatid, titingnan natin kasi ini-explain ni Gabriel ito na pangitain. So hindi pwedeng si Cyrus ito. Kaya titingnan natin, pag-aralan muna natin ng kaunti si Cyrus. Kasi kung hindi si Cyrus itong Prince of Persia, lalong higit na hindi rin si Alexander itong Prince of the Greece. Ginagamit ng Panginoon ito sa pangitain upang ibigay kung gaano kabigat ang kalaban dito sa malaking tunggalian. Mabigat na kalaban ng tao. Ngayon, yung puwersa, yung kapangyarihan itong kalaban na to, kasing kapangyarihan lang ng angel. Pero hindi nga kaya ni Gabriel. So kailangan ni Michael, your prince. Okay? Titingnan natin, pag-aaralan natin. Prophetic parallelism dito kay Cyrus para makita natin na hindi ito si literal King Cyrus. So Cyrus the king, Christ the king. Yung parallelism nito. Kita mo si King Nebuchadnezzar, ginamit ng Diyos para disiplinahin yung kanyang bayan na sobrang tigas ng ulo. Again and again, nagpapadala ang Panginoon ng mensahe, pero ang tigas ng ulo ng kanyang bayan. Ngayon kaya mga kapatid, nakikinig kaya tayo sa salita ng Panginoon?
nung sinabi ng Panginoon kay Moises, yung study natin sa sanctuary, magbibigay ako ng propeta na nagmumula sa inyo na mas higit pa kay Moises. Alam natin naman si Jesus yon. Last Wednesday, pinag-aralan natin na isa sa mga katotohanan doon sa sanctuary sa ilang, doon nakikipag-usap ang Diyos. Sa Hebrews chapter 1, verse 1, iba't ibang panahon, iba't ibang pamamaraan nakikipag-usap ang Diyos sa magitan ng kanyang mga propeta. Pero ngayon, sa magitan ng kanyang bugtong na anak, napakahalaga mga kapatid, na naririnig natin ang salita ni Kristo kasi ito yung nagdadala at nagbibigyan ng buhay sa atin. So Cyrus the king, ginamit ng Panginoon na siya ang magbigay ng command upang pabalikin ang kanyang bayan doon sa Jerusalem. Pagan king yun. So lingkod ng Panginoon, tingnan natin. So Cyrus, he conquered literal and local Babylon. So this time na nakita ni Daniel ang pangitain ito, nandito na siya sa Medo-Persia. Tingnan niyo yung comparison, nakikita niyo mga kapatid. Yung literal, physical king, actual king si Cyrus, he conquered literal Babylon. Si Jesus, he conquered spiritual global Babylon. Ito will conquer, pag sinabi ditong he will conquer, ang point ko dito ay sa experience natin. Kasi panalo na talaga si Jesus sa great controversy. Pero sa experience natin ngayon, kaya meron pang preaching ng gospel, pinapahayag kasi maraming hindi nakakaunawa. Kasi parang sa totoong actual na karanasan natin, mas nangunguna yung hirap sa buhay natin na parang mas makapangyarihan talaga si Satanas. Kaya nananalangin tayo na ang kaya ang Panginoon. Panginoon, lagi tayong samahan mo naman kami. Parang kasi sa feeling natin, hindi natin nararamdaman na kasama natin siya lagi. Pero pagdating kay Kristo, napanagumpayan niya na lahat ito. Kaya nga sa Marching to Zion, we're marching from victory unto victory. Nagmumula tayo sa tagumpay, patungong tagumpay. And we are being transformed from glory unto glory. Kaya sa magitan ng pag-unawa at pag-aral ng prophecy ito, naintindihan natin yung gospel, meron na tayong tagumpay kay Kristo. Okay, so ang ating fight, we are not fighting against sin. Ang tinutukoy ng Bible na laban, we fight the fight of faith. Ang fight of faith, kinakalaban natin ang sarili natin, sa ating mind, sa ating decision, totoo ba ang salita ng Diyos? At ngayong gabi dapat tanggapin natin na tutulot ang salita ng Diyos. So si Cyrus, pinalaya niya ang bayan ng Diyos, God's people. Si Kristo will liberate God's people. Tapos na yan doon sa cross, magiging reality yan at the second coming. Cyrus was king of kings, meaning literal kings doon at that time. Si Christ is the king of kings. Okay. Cyrus was the Lord's shepherd. Pwede pabasa ng Isaiah 44:28, Patrani. Tingnan natin. Isaiah 44:28. Si Jesus, the good shepherd, the reality. John chapter 10, verse 11. I am the good shepherd, and I gave my life to my sheep. Isaiah 44:28. Oo. At nagsasabi tungkol kay Ciro, siya ay aking pastor at isagawa ang lahat kong kaligayahan. Nagsasabi nga rin ng tungkol sa Jerusalem, siya ay magtatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Yan. So ang tawag ng Panginoon kay Cyrus, aking pastol. So lingkod ng Panginoon ito si Cyrus kahit hindi siya Hudyo. Tindi ng Panginoon, ano? Gagamit siya ng mga malaking tao para ipakita sa sarili niyang bayan na hindi naniniwala sa kanya. Kasi hindi naman sa merong national pride ang mga Hudyo sa kabila ng sila ay alipin. Kagaya rin natin ngayon ng mga Christians, including tayo lahat ng mga Seventh-day Adventists,
sa ayaw natin, o gustuhin man natin. Ano, tama ba yung terminology ko, Parani? Ayaw, sa ayaw o anong tawag nun? Ayaw gusto. O sa ayaw o sa gusto natin. Lahat tayo, meron tayong tinatawag na, hindi tinatawag kung hindi yung actual mind dito sa likod ng brain natin, meron tayong denominational pride. Yan ang malaking hadlang sa gawain ng Panginoon. Sa halip na si Kristo ang maitaas, mas nangunguna ang ating denomination. Karamihan ng invitation natin mag-join sa atin. Sa halip na mag-join in the band of the kingdom of Christ. So yun ang iingatan natin. So yan ang apat. Meron pang apat. Okay? Si Cyrus was the Lord's anointed. Kayo na magbasa niyan for the sake of time. Isaiah 45 verse 1. Si Jesus, alam naman na natin ang meaning ng Christ. The anointed one. Christ, the Lord's anointed. Si Cyrus means son. Christ is the son of righteousness. Malakay chapter 2 verse 4. May nagtatanong sa akin mga patrani at mga kapatid diyan, kaklase natin sa Bisaya ang tawag diyan, mga kaklase natin sa kahanginan. Ano? Bakit son of righteousness SUN? Dapat niyan SON, anak ng katwiran. Mga kapatid, si Jesus hindi siya pwede maging anak ng katwiran. Siya yung pinagmumulan, siya yung pinakakatwiran. Kaya son of righteousness. Ano bang son? Lahat ng liwanag, energy na kinukuha at nang meron dito sa mundo, galing sa kapangyarihan, liwanag at puwersa ng araw. Kaya hindi pwedeng Christ is the SON. Kasi si Kristo mismo yung SUN ng katwiran. Yung katwiran na yan yung ginampanan niya doon sa last week ng Mare doon sa cross. Okay? Cyrus came from the east. Isaiah 41 verse 2 and 25. Si Jesus, pagdating ni Jesus, saan siya darating? Saan magmumula yung kanyang pagdating? Gayon sa silangan. Okay. Di ba? Si Cyrus, yung kanyang pinaghaharian ng mga hari, Cyrus led kings from the east. And Christ will lead the kings of the east. So ngayon, alam na natin mga kapatid, na yung tinutukoy dito sa Daniel chapter 10 verse 12 to 13 na king of Persia and Greece or prince, hindi ito yung literal na hari. Okay mga kapatid, pwede natin siguro masabing malalim na pag-aaral ito kasi hindi natin masyado na pag-aaralan. Pero pag lagi natin pinag-aaralan ito, simplified siya, maunawaan natin, mas madali natin maibahagi sa mga tao. Okay, ngayon, itong pag-aaral natin, dito ito sa Facebook ngayon, pero naka-record dito, naka-save ito sa YouTube ng page ng Santiago Bukid. Kasi mahahaba itong ating mga study. Hindi ito devotional. Ito ay mga, kung magdadive tayo sa dagat, dapat malalim yung dagat para hindi tumama yung ulo natin doon sa bato o sa buhangin. Talagang dagat, papunta lang ng dagat. Re-reviewin natin tong Revelation chapter 12 overview. Ano kung saan nag-umpisa yung kasalanan, yung great controversy, ano ang nangyari kay Satan. Kung baka sa basketball, sino talagang nanalo? So dito sa basketball, Knicks ang nanalo, New York. Nag-umpisa itong malaking tunggalian doon sa langit. So doon sa Old Testament, dito sa Revelation chapter 12, New Testament ito, last book of the New Testament, sinasabi doon na itong dragon na ito ay may 7 ulo. Okay, titingnan natin yung 7 ulo. Mga kaharian ito. Doon sa Old Testament, ang laban, ang atake, ng paglaban ng mga gera nung panahon ay sa magitan ng mga bansa. Kaya nga hindi makapaniwala si Daniel na ang kanyang
buhay na Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba ay magbabago dahil siya ang makapangyarihan. Nung panahon sa Old Testament, kung sinong bansa na manalo sa gera ba? Tama ba yung Tagalog ko? Ang Diyos nung bansang nanalo, yun ang makapangyarihan. Eh alam ni Daniel, iisa lang ang tunay at makapangyarihan at buhay na Diyos. Kaya hindi niya maintindihan bakit ito sinabi ng Diyos, 70 weeks are determined upon thy people. Tapos ngayon, matatapos na lang ang 70 weeks, parang wala pang nangyayari. So ang atake ni Satanas is by nation. Satan's war on the Old Testament. So ito yung 7 ulo. Babylon. Pagan yan. Although ginamit ng Panginoon at na-convert si King Nebuchadnezzar, Medo-Persia, Cyrus at Darius, lingkod ng Panginoon. Pero bilang bansa, yun ang ginagamit, ini-inspire ni Satanas, kalabanin ang bayan ng Diyos. Pagan. Pagkatapos ng Medo-Persia, Greece. Paganism pa rin. Nung dumating na ang ating Panginoon Jesus dito sa Mare, pagan Rome siya. So pang-apat na naulo yan. Doon sa langit, kinast out na si Satan. Wala na siyang puwan doon. Pagdating dito sa cross, kasi inagaw niya kay Adan itong lupa, itong sanlibutan. Si Adan ang binigyan ng kapangyarihan, pero tinanggap ni Adam yung prinsipyo ng kasalanan. Si Satanas ngayon, siya na yung naging tinawag dito na prince of this world. Pero at the cross, Satan was cast out. Patrani, pwedeng pabasa ng John chapter 12 verse 31. John chapter 12 verse 31 sa mga kaklase natin. Magandang gabi dyan, Sister Meden. Yan ang ating mga taga-asikaso nung nandun ako sa Milagros last year and the other year, Patrani, si Sister Meden, tsaka si Sister Mirna. Okay, sa Masbate, Tawad Masbate. John chapter 12 verse 31. John chapter 12 verse 31. Ngayon ang paghahatol sa sanlibutang ito. Ngayon ang pinuno ng sanlibutang ito ay palalayasin. Sino yung pinuno ng sanlibutan palalayasin? Si Satanas. Paano naging pinuno si Satanas ng sanlibutan? Yung prince of this world. Yun nga, dapat ang prinsipe ng sanlibutan talaga si Adan. Pero tinanggap niya ang alok ni Satanas. Nawa kang maniwala sa salita ng Diyos. By the time nang nangyari yung kay Adam, yung kapangyarihan na yun na binigay ng Diyos kay Adam sa lahat ng linalang dito sa sanlibutan, inagaw ni Satanas. At si Satanas na ang naging prinsipe ng sanlibutan. Doon sa cross, diniklara mismo ng ating Panginoon Jesus na dito sa mangyayari dito sa cross, yung chapter 12, yan yung preview na sinasabi ni Jesus, may mangyayari dito sa cross, ito yung mangyayari. Doon hinatulan ng sanlibutan. Sino yung sanlibutan? Tayo. Linagay tayo sa kamatayan kasama ni Kristo. Ngayon, dahil linagay tayo sa kamatayan, wala nang kapangyarihan, wala nang pangunguluhan si Satanas. Kasi patay na tayo eh. Mga kapatid, kung meron kayong kakilala na may sakit at namatay, pwede pa ba siyang atikihin ng sakit kung patay ng tao? Patrani? Siyempre, hindi na. Kung meron akong cancer at namatay ako sa cancer, mga kapatid, huwag kayong matakot pag may cancer kayo na, ay, mamamatay na ako. Sakit lang yan, pwedeng gagaling yan. Ipag-pray, kumain ng tama, mamuhay ng tama. Ang mga tao kasi, takot na kagad may cancer, mamamatay. Mga kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Mali lang yung practice kasi. Pero anyway, sa mga may sakit, pag-pray natin, gagaling sila. Ngayon, yan yung unang 4, kaya 7 yung ulo niya. Laging talo si Satanas sa lahat ng encounter nila ni Jesus. Kahit doon sa birth pa lang ni Jesus, gustong patayin, hindi nangyari. Doon pa dinala ng Diyos isa sa Egypt. Mga kapatid, yung Egypt ba, kaibigan ng, nandito na si Sister Mirna.
Sister Mirna, Sister Maiden. Ayan. Isang church yan sila sa Kayaba Church. Pagkatalo ni Satanas, gumawa na naman siya ng ibang pamamaraan kung paano niya kakalabanin ng bayan ng Diyos. By church na ngayon. So pagkatapos itong pagan Rome, nagkaroon ng transition, ecclesiastical or papal Rome. Ginamit niya na ngayon yung pagiging Kristiyano. Pero gusto niya, kahit Kristiyano siya, yung mga nananampalataya sa Diyos, sumunod sa kanya. So inalipin niya na naman yung iglesia for 1,260 years. Doon sa ilang, walang Bible study. Dark Ages ang tawag ng history nito. Nagkaroon siya ng transition from pagan Rome to papal Rome or ecclesiastical Rome. Paganism pa rin siya na nakadamit ng Kristiyano. Okay? Ngayon, hindi siya nanalo, hindi siya nanaig. Iba na naman yung approach niya ngayon. Atheism na naman. O, kayo naniniwala kayo sa Diyos? Walang Diyos. Ang atheist, mga kapatid, hindi talaga sila naniniwala na sabing walang Diyos. Lagi silang nagrereklamo, nasaan ang Diyos? Kung may Diyos, bakit may injustice? Kagaya ng politics dyan sa Pilipinas, ang gulo ngayon. Sino nakikita natin ang magulo? Ang dalawang partido o mga political parties. Dito nalaman natin na ang nagpapagulo sa kanila, hindi sarili nila, kung hindi yung kaaway si Satanas. Ngayon, failure na naman si Satanas dito sa atheism. Ang last na lang niya na panlaban dito sa pagan Rome to papal Rome, hindi na lang siya nagdamit. Tinuturo talaga niya si Jesus gumagamit ng Bible. Ito yung apostate Protestantism. Hindi natin ina-accuse yung mga Protestant at Catholic. Wala tayong ina-accuse dito kasi lahat tayo makasalanan. Kailangan lang natin ang biyaya ng Diyos at biyaya lang ng Diyos ang nagligtas sa atin. Pero dahil dito sa prophecy, pinapakita ng Diyos kung paano ang pamamaraan ng kaaway at atakihin ang kanyang bayan. So dito sa everlasting gospel, mga kapatid, walang lalaki, walang babae, walang Hudyo, walang Grego, walang mayaman, walang mahirap, walang alipin, walang malaya. Tayo ay iisa sa ating Panginoon Hesus. Partrani, pwedeng pabasa ng Galatians chapter 3 verse 18. Double check ko nga. Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 verse 18. Sapagkat kung ang mana ay 28. 28. Galatians chapter 3 verse 28. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Yan. Gusto ko lang kasi dito, lahat ng mga sinasabi natin dito, nakaangkla sa salita ng Diyos. Ano? Itong Bible study natin, ulitin ko, lalo na itong Daniel, deep study talaga ito. Pero by the grace of God, we are trying to simplify it. Magandang gabi, Brother Joseph, dyan sa Tawad Masbate. Ano? Kasama natin si Brother Joseph. Okay. Ngayon, ito na yung last niya. Pero sa prophecy, kaya merong pahayag, merong pangitain, pinapakita ng Panginoon na sa lahat ng aspeto ng kanilang encounter, talo lagi si Satanas. Kaya, pag may mga sitwasyon sa buhay natin, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang tagumpay. Mahirap yan sa ating iramdam, sa ating pag-unawa, pero yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Never nagalaw Satanas Jesus. Pwede pabasa ng John chapter 14 verse 30 at sa ating mga classmates, puntahan nyo rin yung Bible nyo, i-check nyo. John chapter 14 verse 30. John chapter 14 verse 30. Hmm. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo,
sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan at Oh. siya'y walang anuman sa akin. Anong ibig sabihin ng walang anuman? Halimbawa kami ni Brother Rani mag-away, ay magaling si Brother Rani sa mga karate at lahat ng mga self-defense. Sasabihin ni Brother Rani, huwag kang makipaglaban sa akin. Epe, wala ka sa aking kalingkingan. So, yung tinuturo ni Brother Rani na kalingkingan niya, mas maliit pa ako dun sa kalingkingan niya kasi wala pa sa kalingkingan eh. Pero si Jesus, diniklara na ng ating Panginoon na He has nothing on me. Pwedeng pa-mute, Brother Rani. Thank you. He has nothing on me. So mga kapatid, panghawakan natin na totoo at may kampangyarihan at buhay ang salita ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng tunggaliang ito. Ano? Nandito tayo by the way sa mga ngayon lang nakarating at mga kapakinig. Nandito tayo sa study natin ng Daniel chapter 10. Okay. Ngayon, tingnan natin itong Revelation chapter 17 verses 9 to 10. Ito yung pitong, di ba pitong ulo dito sa Revelation chapter 12? Na review natin, ayan. Ano yung pitong ulo? Babylon, Medo-Persia, Greece, Pagan Rome, Papal Rome, Atheist, Protestantism, Apostate Protestantism. Yung mga Protestant ngayon, gospel talaga sila. Kaya pinagpipray natin na darating ang panahon na tayong lahat magkakaisa sa pananampalataya, papasok sa isang iglesia ang katawan ni Kristo at iisang Panginoon at iisang bautismo. Revelation chapter 17, 9 to 10. Basahin natin. Pwede pa basa Part Rani sa Tagalog para makita natin. 17 verses 9 to 10. Oh. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinaupuan ng babae. At sila'y pitong hari. Ang lima ay nangabuwal. Ang isa ay narito. Ang isa ay hindi pa dumarating at pagdating niya ay dapat magtagal sa sandaling panahon. Yan, okay. Ayusin natin ito mga kapatid. Ito ang pag-iisip na merong karunungan. Pitong mga ulo, ang pitong ulo daw ito ay pitong bundok na kung saan ang babae ay nakaupo. Remember mga kapatid, symbolic ito ha, hindi ito literal. Ngayon, itong pitong ulo na ito, na kung saan ay pitong bundok, na kung saan nakaupo ang babae ito, sila ay pitong mga hari. Kaya pag mag-aral tayo nahirapan tayo ng prophecy, pahintulutan lang natin na i-interpret ng Bible yung sarili niyang paliwanag para tayo mag-umilit na nawain. Kasi nandyan na, pinapaliwanag na eh. So yung pitong ulong yon ay pitong bundok, nakaupo yung babae. Sila pala ay pitong mga hari. Ngayon, pwedeng pa-mute, Part Rani. Thank you. Pitong mga hari. Yung lima, bumagsak na. Yung isa, nananatili. So 5 plus 1, 6. Itong isa ay darating pa lang. Okay? Basahin niyo yung verse. Yung isa ay darating pa lang. Ngayon, ba't nawala yung picture natin sa YouTube? Hindi nila makita. Meron pa tayong picture sa YouTube? Ayan, okay. Oo. Nandiyan na. Okay. Thank you. Yung 5, bumagsak na. Yung isa nandiyan pa. Ilan? 6 na. Yung isa ay darating. Pero pagdating niya, he must continue a short time. Ano yung time sa biblical prophecy? Pag sinabing time, times, and half time. Pag sinabing biblical prophecy, yung word na time, ay 1 year. Panahon. Kaya yung 1,260 years or 42 months sa Daniel chapter 7 verse 25,
Ang little horn ay maghari ng time, times, and time and a half. Sundan yun, 3.5 years. So yung time ay 1 taon. Mga kapatid, kung nagpipreach tayo na talagang malapit nang dumating ang ating Panginoon Hesus, sa oras na dumating itong huling ulo, huling hari, 1 taon lang siya maghahari. Pagkatapos niyan, the end. So kinakailangan tayo bilang mga anak ng Diyos, ang focus natin ay sa ikatatapos talaga ng gawain ng ebanghelyo ng mabuting balita. Diverted tayo sa maraming programs. Diverted tayo sa maraming mga promotions, mga convention, lahat na lang na mga pwede para nga sa ikabubuti ng gawain. Pero behind, more on business side talaga tayo. Hindi tayo dun sa soul winning. Brother Melvin, nung panahon ninyong mga talagang yung apoy ng Panginoon ay nasa inyo, ilang linggo kayo nagko-crusade? Part Melvin. Nung Mga panahon, matagal ang crusade yan eh. Hindi ano. isang buwan minsan, o 3 oh, linggo? tatlong- Oh. Ngayon, ilang Ngayon, araw isang na linggo lang na tayo lang. nagko-crusade? Ha? Minsan 5 araw na lang. 5 araw. Tapos Mag-intensado. kailangan may convert, may mabaptize pagkatapos ng 5 gabi. May Pagkatapos ground na preparation kasi convert, yan, Pastor eh. ha? 2 months ground preparation. Oh, may ground preparation. Oh, pero Yung crusade ko na lang yan, parang pang final ba. hmm. Pero before, Pero talagang 3 weeks. oh, Ang, ano, pagkatapos ng 1 week, meron tayong baptism. mm, Yun ang record natin, di ba? oh, Yung backslide, rene-record ba natin o hindi? wala na. Mga Wala kapatid, dapat nurturing. oh, medyo parang sabihin natin parang pang-insulto naman, hindi. Ginigising lang natin yung ating sarili bilang bayan ng Diyos na kung si Daniel ay nasa mid-80s, nagpupuasa ng 21 days para lang maunawaan niya itong mensaheng ito. Yun ang ating pagpuasahan. Yun ang ating prayer and fasting. Lord, ano ba talaga yung mensahe mo na hindi namin, na gusto mong ipaabot? The message is the everlasting gospel. Kung si Ellen White ang itanong mo sa everlasting gospel, the third angel's message, the everlasting gospel, the righteousness of Christ. Yun ang focus natin. Righteousness of Christ. Kasi ito yung message ni Daniel. Salvation in Jesus Christ. So yan, mga kapatid, tingnan nyo na maigi itong ating, yung ating diagram. Picturean nyo, i-screenshot nyo at i-review nyo. Oh. Di ba yung 4 bumagsak na? Ano yung bumagsak na 4? Babylon, Medo-Persia, Greece, tsaka yung Rome. Papal Rome. Ngayon, 1, 2, 3, 4. Ilan ang bumagsak? 5. 5. Yung panlima, yung pagan Rome na naging Papal Rome or ecclesiastical Rome, pagano siya na nagdamit ng pagiging Kristiyano, bumagsak na sila. So yung isa ngayon, na ulo na hari, nananatili. Siya ngayon ang present na bida. Okay? So nationalism is current global order. Yung naririnig nyo na sinabi ng Matthew 24, there will be wars and rumors of wars. Ang nakikita natin yung gera ng Amerika, ng Iran. So yun ang appearance. Yung war dito, mga kapatid, business side. Wala nang bansa ngayon na bombahin ng Amerika yung Iran, papatayin, tapos yung Iran bibir. More on business side yan. Kung sinong mas malaking kita, maraming pera, siya ang hahawak ng sanlibutan. Pero in reality, halimbawa, dyan sa Pilipinas, bibili ka ng kotse. Yung Kia, made in Made in Korea. Yung Toyota, made in
Japan. Yung Volvo, Mercedes, BMW made in Germany, Germany. Europe. Oh, business yan. Lahat ng mga bansa, meron kanya-kanyang product, iikot-ikot kahit saan ka pumunta doon, meron silang product na ibebenta dyan sa bansang yan. Okay? So ngayon, isa lang ang nagpapatakbo nito na pag-aralan na natin yan doon sa Daniel chapter 8, isa lang ang nagpapatakbo niyan ngayon. Nationalism. Global order. Sinong may order pag may mga gera-gera may mga gulo-gulo sa sanlibutan? Sino ang pulis? Siyempre, United States of America. Okay? Ngayon, yung Amerikang ito, babagsak siya. Ano? One is, pagkatapos nitong is, itong harlot na ito, yung dating literal na Babylon, magiging spiritual Babylon siya. Yan yung babaeng nakaupo, the harlot rides. Dati, yung pagan Rome, yung Daniel chapter 7, yung sungay nakadikit sa ulo ng hayop, ng halimaw. Pero itong spiritual Babylon ngayon, yung babae nakasakay, nakapatong doon sa halimaw. So ibig sabihin, pwede siyang umalis. Control ng babae yung halimaw. Pero wag tayong matakot yan sa babaeng yan. Okay? Ito yung unified world order pagkatapos na nahilom, gumaling yung sugat niya noong 1798. Naalala nyo? Yung 1798, yung Papal Rome na kinonquer ni General Berthier, one of the generals of Alexander the Great. Kaya, nandito na talaga tayo. Jesus is even at the door. Pero yung bayan niya, busy pa tayo dito sa sanlibutan at kung ano-ano mga program natin. So yan lang yung pinakita ko dito na preview ng 7 heads. Ang bilis ng oras mga kapatid. Okay? Nandito pa rin tayo sa Daniel chapter 10. Kaya titingnan natin, bakit hindi kaya ni Gabriel yung Prince of Persia at Greece? Pero hindi yung si Alexander the Great at si Cyrus, ha? Napag-aralan na nabanggit na natin yan kanina. Oh, sandali mga kapatid, ha, kasi hindi pala naka-co-host ang ating operator na aking inaanak. Ayan. Sorry na ka. Yan, naka-co-host na siya. Okay. Sino ba ito si Gabriel na anghel? Okay? Si Gabriel, nakatayo siya mismo doon sa presensya ng Panginoon. Siya yung nagsabi kay Mary na manganganak. Okay? Luke chapter 1 verse 19. Rani, pwedeng pabasa? Luke chapter 1 verse 19. Okay, wala. Sabi dito, kaya na. Luke chapter 1 verse 19, sabi po dito, at pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, ako'y si Gabriel na nananayo sa harap ng Diyos at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. Okay. Kausap ni Gabriel dito ngayon si Mary kasi natatakot siya eh. Bakit siya nabuntis na wala naman siyang asawa? Di pa sila kasal ni Joseph. Sabi niya, ako ay nakatayo sa presensya ng Diyos at ako ay inutusan dito pumunta sa iyo upang sabihin sa iyo na meron akong dalang mabuting balita. Sa kapanganakan ni Jesus pa lang, good news na ang tawag ni Gabriel doon. So ibig sabihin, si Gabriel mismo, nandun siya nakatayo sa presensya ng Panginoon, ng Diyos. Bakit hindi niya kaya ito? Matinding kapangyarihan ang kalaban dito mga kapatid. Kaya kailangan bumaba, pumunta si Mara. Sino ngayong Mara? Mighty man. Looks like human being. Sino yon? Si Michael the Prince. Yun ang pag-aaralan natin sa Sunday. Sino yung Michael na Prince? The Prince. Kung si Jesus yan, paano siya?
alam natin na si Jesus yon. Pero, i-studyhan din natin yan. Bago tayo pumasok ng chapter 11 ng Daniel, pag-aralan muna natin ito. Sigurado ako i-excite kayo dito sa study na to. Sister Daisy, magandang gabi dyan. Namimiss ka na namin. Okay, good evening po. Watching from Puerto Princesa. Okay, good evening. Si Sister Daisy, isa yan sa mga partners natin dyan sa Pilipinas, sa Palawan, Palawan region. Okay? Ngayon, titingnan natin, kikilalanin natin kung sino talaga itong King of Persia na tinutukoy ni Jesus. Ngayon, itong isaalang-alang natin. Kung ang Prince of the King of Persia ay merong kapangyarihan na si Gabriel mismo ay hindi kayang kalabanin, kailangan pang bumaba ni Mara, great warrior, si Michael the Prince, ibig sabihin ito, matinding kapangyarihan ang kalaban dito. So ang tanong, sino itong Prince of the Kingdom of Persia na kinakalaban si Gabriel na kailangan mapanagumpayan ni Miguel? Kita niyo mga kapatid, napakalaga. Itong Prince of Persia, nandito tayo sa Daniel chapter 10, verses 11 to 13, sa mga kararating lang. Okay, detail itong pag-aaral natin. Si Jesus, tatlong magkaiba't ibang panahon na sinabi niya itong prince. Kung sino ito na ina-identify ni Jesus na ang prince na ito ay sino? Si Satanas. Okay, tingnan natin. Prince or ruler. John chapter 12 verse 31, binasa ni Partrani kanina. Now is the judgment of this world. Yung world na yan, tayo ilalagay, isasama ni Kristo dun sa cross. We will be executed at the cross together with Christ. Now shall the prince of this world be cast out. Wala na siyang kapangyarihan. Saan tinanggal yung kinuha yung kapangyarihan? Doon sa cross. Kaya bago umakyat si Jesus sa langit, puro tayong Matthew chapter, focus in the Bible, grounded in the Bible, focused on the mission. Isama natin yung verse 18 ng chapter 28 ng Matthew. Puro tayo go you therefore, verse 19 and 20. Pero yung 18, hindi masyado natin na-emphasize na bago tayo humayo, tingnan muna natin kung anong sabi ni Kristo sa atin. Pwede pa basa part running ng Matthew chapter 28 verse 18? Matthew 28 verse 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Langit at sa ibabaw ng lupa ibinigay na sa kanya. Anong kapangyarihan yung binigay sa kanya na sa langit at sa ibabaw ng lupa? Yung kapangyarihan mismo na inagaw ni Satanas kay Adam. Kasi si Jesus na ngayon yung last Adam eh. So bago siya umakyat sa langit, tiniyak niya sa kanyang mga alagad, bago sila humayo, binigyan niya ng katotohanan, ang kapangyarihan na inuutos ko sa inyo ay ibinigay na sa akin sa langit at sa ibabaw ng lupa. Based on this authority, go ye therefore. Nakuha natin mga kapatid. So sino itong prince na nag-agaw ng kapangyarihan? Sino itong tinutukoy ni Jesus dito? Si Satanas. Yung binasa ni Patrani kanina, John 14:30. At hindi na ako magsasalita sa inyo pa, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ay darating, pero he has nothing on me. Sino yung prince of this world that has nothing in Jesus? Walang kalaban-laban? Si Satanas. Isa pa, John 16:11. The Holy Spirit will come. Tandaan natin ito mga kapatid, kasi ang gawain ng conversion ay Holy Spirit talaga. Hindi siya co-redeemer, hindi siya dadagdag sa ginawa ni Kristo. Ipapahayag niya, ituturo niya sa atin yung ginawa ni Kristo. Worldwide ang trabaho ng Holy Spirit. When the Holy Spirit will come, in verse 8, He will convict the world. So worldwide ang gawain ng Holy Spirit.
Si Jesus, geographic, si Jesus. Doon lang siya sa, sa side na kung nasaan siya. Yung ginawa niya para sa lahat ng tao, pag akyat niya sa langit, bigay ang banal na espiritu, Holy Spirit will convict the world of sin. Kaya nagtataka tayo, paano yung mga tao doon sa bundok, nagsasamba, masyado tayo judgmental, na may mga native na mga tao nagsasamba sa bundok, mali yung pamamaraan nila ng pag-worship kasi hindi nga nila alam eh. Pero by nature, meron silang puso at espiritu na nagwo-worship sa Diyos. Mababasa niyo yan sa Romans chapter 2. Okay? So, ngayon, kilala na natin itong ayaw ipaabot yung mensahe. Kung sino itong prince of this world, si Satanas. Gagawa siya ng balakid para yung everlasting gospel hindi madala sa sanlibutan. Kagaya yung paano niya binigyan ng balakid, si Gabriel i-explain yung Hudson. Na-explain na yung Mare, yung Hudson na lang ang hindi. Sa mga bago, ano yung Hudson Mare? Daniel 8:26. Tingnan nyo, nandun yung dalawang pangitain na yon sa Hebrew. Okay? Yung Mare, 70 weeks or 490 years. Yun ay sa bayan ng mga Hudyo. Yung Hudson, 2,300 days or years. Okay? Si Pablo naman ang tanungin natin. Ano naman ang tawag ni Pablo dito sa prinsipeng ito kay Satanas? Prince of the air. Mula doon sa cross, tinanggalan na ng kapangyarihan si Satanas na kay Jesus na ngayon, kaya galit na galit si Satanas hindi siya makapwesto eh. Hindi siya ang bagong tawag dito ngayon yung paldo, Portrani. Si Satanas hindi makapaldo kay Jesus. He has nothing on me. Di ba? Oh. Sabihin natin, hindi siya makapaldo. Ganito yon. Mula doon sa cross, tinanggalan na siya ng kapangyarihan. He was cast out. Nakita niyo naman yun doon sa Revelation chapter 12, di ba? Ang tawag ni Pablo kay Satanas, si Prince of the Air. Ikaw, Patrani, gusto mong bumili ng 3 hektarya ng hangin? Hindi, wala. Saan mo ilalagay yung mohon mo doon sa hangin? Ang ibig sabihin nito, walay pulos. walay pulos sa Bisaya, Part Melvin? Kung maisip natin at tanggapin natin ito, si Jesus lang talagang sasambahin natin, paglilingkuran at pupurihin, huwag na nating isama si Satanas na parang equal ang power niya kay Jesus. Dineclare na ni Jesus dito na si Satanas has nothing on me. John 14:30. Kaya pag mag-brown out sa loob habang nagko-crusade, huwag natin ibigay yung credit kay Satanas. Nag-brown out yan dahil ay nasira yung makina o nawala ng gasolina. Kasi mabilis tayo mag-promote kay Satanas eh. Uy, nako si Satanas talaga. Si Satanas gusto niyang bigyan ng balakid ang gawain. Pero sa kabila niyan, bigyan ko kayo ng example para hindi ko alam kung matatapos natin to ngayon eh. Pag hindi natin matapos, isingit na lang natin to next week. Okay? Bigyan ko muna kayo ng example. Kung okay lang sa inyo, total, alas 9, wala nang sigurong gagawin. Okay lang sa inyo dyan, mga classmate? I-thumbs up Sige, nyo nga Pastor. dyan sa inyo kung okay lang. Doon sa Mindanao, sa Liloy, meron kami noong 2018, ang napag-desisyonan ng mga elders doon sa covered court. Pakinggan nyo to ha. First night namin, alam nyo naman dito sa atin ng mga Adventist, kawawa tayo. Yung mga naaabot natin na rentahan ng sound system, yung mga abot lang ng budget natin na hirap tayo mag-solicit sa mga kapatid. Ngayon, piyesta pala doon sa Liloy, Patrani at mga classmate dyan sa Facebook. Mas malakas yung patugtog ng sa piyestahan doon sa bingguhan. Ngayon, yung first night namin, sabi ng pastor, si Pastor Salarda,
first time niya mag-attend ng cu- Bible seminar, crusade, na doon linagay sa covered court na merong malakas na patugtog yung bingguhan. Eh mas maririnig yung bingguhan kaysa salita ng Diyos. Tama, hindi? Siyempre tama sa human evaluation. So, nag-meeting pagkatapos ng presentation, ng worship, ng Bible seminar, nag-meeting yung mga elders, kung pwede, doon na lang sa simbahan mag-Bible study. Ay sabi ng mga elders, yan ang napag-meetingan kasi nga yung mga tao, lalo na doon sa Liloy, mga devoted yun sa kanilang sinasampalatayanan, hindi papasok yun sa simbahan ng Adventist. Kaya doon tayo sa common ground. Ako tahimik lang, tsaka yung mga prayer warriors natin. Alam nyo kung anong nangyari kasi para hindi mahaba. Bart Rani at mga classmates dyan. Oh yes po, sabi daw ni Ano po na yan? ating kapatid, si Paraluman. Anong nangyari? Yung mga nagbibingo, malakas yung tugtog nila. Ganito. Nalaman nung nagbibingo na merong Bible seminar dyan, yung mga kung sino yan, mga sabadista siguro yan. Pinalitan nila yung mga tugtog sa halip ng mga worldly na tugtog. Religious na tugtog. Meron din silang religious na tugtog eh. So pinalitan nila para magpuntahan yung mga tao doon sa kanila sa halip na sa Bible seminar. Pagkarinig ng mga tao ng religious na tugtog, punta sila doon sa seminar kasi nandun yung religious seminar, wala doon sa bingguhan. Yung mga nagbibinggo, ang naririnig nila, kahit pangit yung sound na hindi ganun ka-powerful, yung word of God, nag-testimony talaga sila, pumunta talaga sila doon. Makita niyo yung kapangyarihan ng ating Panginoon Hesus? Yung naririnig nila, hindi yung nagsasalita doon sa bingo sa linya ng BE. Oh, no, hindi nila naririnig. Ang naririnig nila, nagbabader sila. Bakit yung salita ng Diyos ang naririnig nila? So lumabas sila, hinahanap nila kung nasaan. Nandun lang pala sa likod. Umuwi kami past 12 o'clock na. Sa tagal ng kwentuhan at pagpapasalamat sa Panginoon. Ganyan gumawa ang Panginoon. Kaya He has nothing on me, sabi ni Jesus. Huwag tayo magbibigay ng credit mga kapatid. Okay? Salamat sa pag-affirm, Sister Paraluman. Ang ganda ng pangalan niya, oh. Sister Paraluman Panganiban. Okay, ituloy natin. Huwag natin bigyan credit si Satanas. As much as meron siyang kapangyarihan pandaya, ang kanyang kapangyarihan nandyan na lang sa ere. Kaya puro na lang siya. Tingnan mo, Ephesians chapter 2 verse 2, wherein in the time past, sinasabi niya yung mga Ephesians, ganyan din tayo noon before conversion, according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. So, prinsipe pa rin si Satanas ng kapangyarihan ng hangin. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Yan ang terminology ni Pablo kay Satanas. Okay? Balikan natin dito dito na tayo, Daniel chapter 10 verse 20. Then he said, alam mo ba, naintindihan mo ba kung bakit pumunta ako rito? So nakita na natin napag-aralan natin kung sino itong Prince of Persia, Prince of Greece that is about to come, na kailangan ni Michael pumunta. Sabi ni Gabriel, si Michael lang talaga ang pwedeng tumulong sa akin sa mga pwersang ito. Okay? Ayan. So na-identify na natin ito na si Satanas, ayaw niyang malaman ng tao ang mabuting balita. Kaya yun ang ingatan natin, baka kung ano-ano lang yung pinipreach natin, kung anong mga topic. Marami tayong mga komisan, yung mga presentations natin, mga sermons natin, mga copy and paste natin. Pwede yung copy and paste, pero pag-aralan nyo rin. Kasi wala naman talagang tao na may original eh. Maliban lang kung mag-compose ka ng kanta o ano. Pero pagdating sa Bible, pasa-pasa itong message mula sa mga propeta, papunta sa mga apostol, hanggang dito ngayon. Yung mga propeta, yung mga apostol patay na. Sino ang gagamitin ng Panginoon ngayon sa huling araw para ipabahagi ito? Tayo. Hindi ba privilege natin ito? Kaya wag nating dungisan kung anong privilege ng mensahe na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. The everlasting gospel. Okay, so ngayon, punta tayo dito sa verse 11. Balikan natin. Oh,
Daniel na minamahal. Unawain ang salitang ito. Kita niyo yung pula na salita dito? Ano yung pula? Doon sa dalawang vision. Hudson. Unawain ang salitang ito na sasabihin ko sa iyo. So itong salitang ito, Hudson. Tumayo ka. For I have now, and when he had spoken these words to me, I stood up trembling. Dito sa verse 14, sabi ni Gabriel, I have come to give you understanding of what will happen to your people in the latter days. For the vision pertains to the days sa mga darating na araw. Pero years ito mga kapatid ha, kasi prophecy. Yet future darating. So yung words na pula dito, yung vision na pula dito sa verse 14, sa verse 21, writing of truth, pagdating sa chapter 12 verse 4, seal the book. Yung book na writing of truth na vision na words, yan yung Hudson, 2,300 days. Sabi ni Gabriel kay Daniel, O Daniel, shut up the words. Isara mo na yan, selyuhan mo yung aklat na yan. Anong aklat ang seselyuhan dito? Yung Hudson, vision ng Hudson. Even at the time of the end. Kasi, hindi mo na aabutin ito. Yung time of the end, yan yung 1844. Many shall run to and fro, knowledge shall be increased. Mga kapatid, itong knowledge shall be increased. Napakaganda na yung mga aeroplano lumilipad, pwede anytime ka magbiyahe, lipat ka kaagad ng ilang oras lang nandun na. Computer, digital era na tayo ngayon. Pero hindi yan ang tinutukoy ni Gabriel na knowledge. Ang tinutukoy ni Gabriel na knowledge shall be increased. The knowledge of the vision of Mare and Hudson. The prophecy of Daniel, the 2,300 days and 490 years, mga kapatid. Okay? Ulitin nyo. Pag may time kayo, ulitin nyo. So, yung words sa verse 10 and 14, vision, 21, writings of truth, Daniel chapter 12 verse 4, book, to be sealed, yan yung vision ng Hudson. Okay? So ngayon, ang purpose ni Gabriel para pumunta kay Daniel is to explain the Hudson. Ano itong Hudson? Bago tayo magtapos ngayong gabi, sorry medyo na late in tapos natin ngayon. Pwede naman doon sa mga hindi kayang tapusin ito ngayon, naka-record naman ito. Tingnan nyo, 20 minutes or 30 minutes, ihati-hati nyo na lang. Hinati na nga natin ito, part 2 na ito ng Daniel chapter 10. Kasi hindi pwedeng shortcut. So dito sa chapter 10, sinabi ni Gabriel, ano ang dahilan kung bakit hindi na ibigay kaagad ng mensahe mula na nag-umpisa si Daniel magpuasa ng 21 days, sinagot agad ng Panginoon at pinagdala kaagad si Gabriel. Pero may nakabalakid at napag-usapan na natin yan. So dito, itong kaso na ito, i-explain ni Gabriel sa chapter 11. Pero bago tayo mag-chapter 11, pag-aralan muna natin sino itong Michael the Prince. So ito ngayon yung vision para yung iba baka malito dito sa Hudson and Mare. Okay? Yung Mare, yan yung 70 weeks are determined upon thy people 457 to 34 AD. Maliit na pangitain yan, pero para kay satbayan lang ni Daniel. Doon sa Mare na yan, nakita niya yung mighty man, yung Mara. Alam na natin yan na sa pre-incarnate Christ. So nag-umpisa yung Mare 457, natapos siya ng 34 AD, stoning of Stephen. Yung Hudson na i-explain ni Gabriel, the same point of time, 457 BC, papuntang 1844. Yan yung Hudson, the vision of the evenings and the mornings. Sa King James, 2,300 days. Sa ibang translation, evenings and mornings. Kasi nag-uumpisa sila doon sa sa worship nila doon sa sanctuary ng
pagbigay ng offering, pag-worship, evenings and mornings. Okay mga kapatid? Iyan. So, Daniel 9:25, knowing that the determined of the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the Messiah the Prince. Ito yung mare. Okay? Ngayon, yung 1844, yan yung ending ng Quad-Zone. Unto 2,300 days sa King James, evenings and mornings sa ibang translation. The holy place will be properly restored. Ano yung holy place? Yan yung Yung first, teaching ng Panginoon. The everlasting gospel, the bread of life, the 10 commandments, the message, health message, lahat ng turo sa Bible na ipinagkaloob ng Panginoon, binigay ng Panginoon at restore during 1844, nagkaroon ng great disappointment. Doon sa the same year mismo na yon, maraming umalis kasi mali yung motive nila, yung pagdating ni Jesus na para lang makapunta ng langit ay hindi dumating si Jesus. Nag-raise up ang Panginoon ng little flock kasama si Ellen White doon. Doon sila ang ginamit ng Panginoon to restore the everlasting gospel, the health message, Sabbath truth, the 10 commandments, everlasting righteousness, everlasting covenant. So mula dito, 1844 ito, no? 1863, inorganized itong Seventh-day Adventist. Anong goal? Focused, grounded in the Bible, focused on the mission. Rini-revive na lang natin yan ngayon kasi kung minsan na-divert yung minds natin, mga kapatid. Okay? So ngayon, Daniel 8:14, yung vision, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Yung word na cleansed, tingnan nyo sa iba't ibang translation, yun yung restored, properly restored, cleansed, vindicated, justified. Sa Bisaya, sa Tagalog, ipapanumbalik, dadalisayin, ipagtatanggol, isa sa katuwiran. Tingnan nyo mga kapatid, sa iba't ibang version ng Bible, kasi meron naman kayong internet o yan yung mga cellphone nyo o computer, yan ang meaning ng word na cleansing dito sa Daniel 8:14. Okay, huwag nyo kukunin yan kay Kuya Epi. Tingnan nyo sa sarili nyo, ipag-pray nyo. Okay, hindi yung dahil na kung sino-sino kilala nyo nagtuturo, yun na kaagad. You double check it for yourselves. Ask the Holy Spirit to give you guidance and understanding. Huwag tayong mag-aasa kahit sa akin, huwag kayong aasa. Pinag-aralan ko ito, sinishare ko sa inyo, tingnan nyo rin. Yan yung Quad-Zone. Sa Bisaya, ipasig uli, pagalimpyohon, pahimatod-an, pakamatarungon. Bakit ganyan? Kasi nga, inapakan ng Little Horn from 538 to 1798, yung message na ginawa, yung activity na ginawa ni Jesus dito sa last week ng Mare, mula sa kanyang kamatayan, pagbaptism, kamatayan, pagkabuhay na maguli, tapos prinitch ni Stephen, rineject siya ng kanyang bayan. So dito sa 34 AD, the Jews committed the sin of abomination that make it desolate. So Gentiles na ngayon ang dala ngayon ng message. Pagdating ng 538 AD, hindi papayag si Satanas, trinample down niya and trampled down to the ground yung sanctuary message, everlasting covenant, the truth of the Sabbath, the 10 commandments, lahat ng tungkol sa Panginoon, trinample down niya for 1,260 years. So walang Bible study. Noong 1844, bago mag-1844, nag-aral ito si William Miller, preacher, military siya, tapos nag-farmer doon sa upstate New York, pinag-aralan niya, nag-conclude siya na darating si Jesus.
Pero yung out of that great disappointment, huwag kayo mahiya na galing tayo dyan sa disappointment kasi yun ang prophecy ng Panginoon. Okay? So dito, huwag tayo maging proud sa denomination natin, pero tiyakin natin na itong pananampalataya na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, prophetic, historic, and biblical. Kaya walang duda mga kapatid, kung ikaw ay nakabilang dito sa denomination na ito, walang denominational pride, pero ito yung iglesia na tinayo ng Diyos, gagamitin niya upang ipahayag, ipakita ang tunay mensahe ng everlasting gospel sa sanlibutan. Matthew 24:14 and Revelation 18:1. Anong sabi ng lingkod ng Panginoon? The correct understanding of the ministration of the heavenly sanctuary is the foundation of our faith. So ano itong heavenly sanctuary na doctrine natin? 1844. Oh. There is no excuse to anyone in making the position that there is no more truth to be revealed, that our position of scriptures are without error. Parang ang tingin kasi natin, lagi na lang tayong tama eh. Sa next week, sasabihin ko sa inyo, marami tayong mga approaches na parang biblical, pero pag chinek mo sa Bible, hindi pala. Paalala mo yan sa akin, part Rania, Ellen White, Counsels to Editors, page 35. The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people is not a proof that our ideas are infallible. Age will denomination natin. Marami tayong mga activities na kahit hindi kagaya niyan, June na ngayon, next week, darating na naman dito sa Amerika, kasama na ang Pilipinas, darating na naman yung Father's Day. Bibirahin na naman natin yung Father's Day sa araw na naman ng Sabbath Day. Paalala lang, nasa inyo na rin yan kung kayo nang bahala dyan sa mga program nyo. Ang aking panalangin, ang Holy Spirit ang mag-convict sa atin kung ano talagang kalooban ng Panginoon. Ano? Sinabi ng Panginoon, hindi remember the Sabbath day. Sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Special na araw yan. Kaninong araw yan? Araw ng Panginoon, the Sabbath of the Lord. So kung Sabbath of the Lord, siya yung may-ari ng Sabbath, inimbita niya lang tayo mamahinga sa kanyang kapahingahan. Huwag na tayong gumawa ng activities na hindi sang-ayon sa kanyang kalooban. Pero nga, dahil binubulag tayo ng kaaway, hanggang doon lang tayo sa remember the Sabbath day. Pero yung to keep it holy, wala na kasi marami na tayong mga gawain na hindi na, yung pala, kung sa inyo na mga, kung tungkol dito mga kapatid, makikita nyo kung bakit meron tayong Global Youth Day. Global Youth Day. Yung Global Youth Day, lalabas, magbibigay ng mga pagkain, tutulong, maglilinis. Ang Sabbath is gathering of the saints. Pero yung Global Youth Day, alam nyo kung kailan nag-umpisa yung Global Youth Day? 2023. Bago lang. Oh. Dati marami nagki-question yan. Bakit? Pero ngayon, nasanay na tayo, enculturated na tayo, hindi natin nakikita. Kagaya ng mga Mother's Day, Father's Day, kasama din, hindi naman lahat, pero maraming churches natin, pastors pa naglilid, kasama mga asawa nila, Valentine's Day, Day of Love, sa araw ng Sabat. Mga kapatid, yan ang iingatan natin. Okay? So, dahil gabi na, titigil na muna tayo dito. Ang aking dalangin, Partrani at mga kaklasmate natin dyan. Nandito yung ating partner. Si Pastor John Mark Gomez. Wow, classmate ko. Classmate tayo dito kay Pastor Suliano doon sa Radical Reconnection. Si Pastor John Mark Gomez, yung isa si Nico Estrera. Magkaiba na ito silang lugar ngayon, pero mga lingkod sila ng Panginoon. Oh, praise the Lord. At syempre si Sister Daisy, kaklase na natin. Mga kapatid, dito na muna tayo magtatapos kasi alas 9 na, may mga gawain pa kayo bukas, Lunes. So, sa linggo na ulit natin ipagpapatuloy itong Daniel chapter 10. Isasama na natin to sa
last part na ito ng Daniel 10, isasama natin. Ang main study natin sa Sunday, 7:30, ay Michael the Archangel. Paano naging Jesus yun? Okay, mga kapatid, ang pagpapala, biyaya ng langit, pag-ibig ng Diyos, biyaya ng ating Panginoon Jesus, patuloy na pag-ingat, gabay, at pananahan ng banal na Espiritu ang ating maranasan. Purihin ang Panginoon sa mensaheng kanyang pinagkatiwala sa atin, panghawakan, ingatan, isakabuhayan natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos at ikaliligtas ng marami pang kaluluwa at ikahahanda ng pagsalubong sa maluwalhating pagdating ng ating Panginoon. Part Ronnie, take it. Ano yan? Ayan, thank you, Pastor. Maraming salamat sa isang napakagandang presentation na inyo pong pinahayag sa gabi ito. At purihin po ang ating pong Panginoon sa kanya pong kabutihan at tayo po ay pinagkalooban ng ganitong presentation upang ating pong matutunan at lubos nating makilala at maalaman ang ating pong Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng mga katotohanan ito. At bago po tayo magpaalam, Pastor, nais ko muna pasalamatan din ang ating pong mga nakasama sa gabi ito na nandito po sa live natin, si Sister Lemmy, Sister Adoracion, Sir Brother Denzel, si Brother Sister Paraloman, Sister Miden, Sister Merna Doctolero, Sister Joseph, si Ma'am Beth Sakiton, Lorlina, si Sister Jessie dyan sa Puerto Princesa na Palawan, at ganun din na sina Pastor John Mark Gomez. Ganun din Sister Elena Mendoza. At sa mga hindi ko po nabanggit, kami po nagpapasalamat sa inyo mga kapatid sa patuloy niyong pagsubaybay ng programa ito. At tayo po ay muli magkita-kita sa darating na Huwebes para po sa ating pong isa pang edition ng ating pong programa. At ipagpapatuloy po natin itong Daniel sa darating ulit na linggo. At yun, Pastor, tayo po muna isumandaling manalangin, Pastor. Tayo po ang manguna sa ating pong closing prayer. Okay. Thank you, Part Ronnie. Purihin ang Panginoon, mga classmates natin dyan sa Bisaya, sa kahanginan. Sabi ni Pastor John Mark Gomez, maayong gabi sa tanan. Magandang gabi sa tanan. And to Pastor Epi, God bless. Okay. Tayo manalangin, mga kapatid. Dakilan naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, may-ari ng aming buhay. May akda at katuparan ng pananampalatayang inyong pinagkaloob. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo na sa magitan ng inyong mga propeta, ang inyong mga apostol, at ngayon sa magitan ng banal na Espiritu, ang inyong pagpapahayag ng katotohanan ng mensahe ng kaligtasan. Sa magitan ng mga pangitain na inyong pinagkaloob at pinahayag sa inyong mga lingkod, ay inyong pinapahayag din sa amin upang aming maunawaan, maranasan, maging patutuo sa aming buhay at makibahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Dinadalangin ko, Panginoon, ang lahat ng inyong mga lingkod sa buong sanlibutan na kaming lahat will be constrained by the love of Christ, having the pure, unadulterated, non-commercialized gospel to be preached in all the world as a testimony to all nations. Then shall the end will come. Dinadalangin namin na maging katotohanan ito sa aming mga karanasan sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nandito sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Sa kabila ng kami ay hiwa-hiwalay ng dako dahil ito ay gusto niyong ipaabot at tapusin ang banal na gawain. Sa lahat ng aming mga classmates na nakikinig ngayon at makakapakinig pa, aming dinadalangin na ang inspirasyon ng inyong pag-ibig, katotohanan at liwanag ng inyong banal na salita ang siyang humimok sa bawat isa sa amin sa magitan ng gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kaming lahat ay makibahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Dinadalangin ko ang inyong mga anak na kung meron silang mga kahilingan at mga pangangailangan, ito ay tutugunin sang-ayon sa inyong kalooban at ang tugon nito ay oo. Kaya papuri, kaluwalhatian ay binabalik namin sa inyo. Bukas, ang mga gawain na inyong pinagkatiwala, pinagkaloob, ay magampanan sang-ayon sa inyong kalooban. Pagpapala ng langit
ang aming pinapasalamatan sa inyo, kalakip ng paghingi ng kapatawaran na aming pagkukulang, pagkakasala. Itong lahat ay aming hinilihing, tinanggap at pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Part Rani? Amen po. At Amen. bumubuo ng programang ito, Pastor Ipe, si Part Rafi, Part Alvin, ganun din si Father Melvin. Kami po nagpapasalamat sa inyo muli at nag-iiwan ng isang we love you all in the name of the Lord. God bless us all, mga kapatid. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so